Inihahandog ng Department of Agriculture 12, Agritayo Sock Sergeant. Isang masagalang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisdang pamilya dito sa Riyong 12. Nandito po tayo ngayon sa Tupi Seed Farm, dito po sa Bololmala, Tupi, South Cotabato, kung saan ginaganap po ang pamamahagi ng mahigit sa 955 million pesos na halaga ng mga proyekto para sa ating mga farmer groups at para po sa ating local government units. At syempre po kasama po natin dito sa ating aktibidad ang none other than ang ating pong pinakamamahal na Agriculture Secretary, Proceso J. Alcala. Kasama po ang chairman po ng Committee on Agriculture and Food sa Senado na si Senator Cynthia Villar. Sana po ay samahan niyo kami sa isang oras na pagtatanghal ng ating programa na hatid sa inyo ng Department of Agriculture sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Alam kong excited na kayo kaya sabay-sabay nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agritayo Sock Sergeant. Magkamit ng dagdag na kalaman upang sa kahat palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agritayo Sock Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agritayo Sock Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agritayo Sock Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agritayo Sock Sergeant, Agritayo Sock Sergeant, Agritayo Sock Sergeant, Agritayo Sock Sergeant. Dahil special po ang ating episode ngayong araw, ay makakasama po natin ang buong puwersa ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section upang ihatid sa inyo ang komprehensibong coverage ng grand distribution ng farm machines, mga post-harvest facilities at fund transfers para po sa ating mga farmer groups at local government units. At syempre nandyan din po ang ating co-host na si Miss Marie kung saan nandoon po siya sa may Pulumulok South Cotabato at kanya pong inaantabayan nandoon ang pagdating nila Secretary Alcala at Senator Villar. Kaya mga ka-agri, sana po ay samahan nyo kami dito sa ating programang talaga namang naging katuwang ninyo tuwing Sabado ng umaga. At gaya po ng sabi ko sa inyo kanina, nandito po tayo ngayon sa Tupi Seed Farm, dito po sa Bololmala, Tupi, South Cotabato. At kasalukuyan po ninyong nasasaksihan ang malakihan at malawakang distribusyon ng mga makinaryang pansakahan, post-harvest facilities at pagda-download ng mga pondo sa ating mga LGUs. Higit sa 2,000 magsasaka, mangingisda at iba pang agriculture industry stakeholders ang nakikisa ngayon sa ating aktibidad na nakasentro sa pamamahagi ng milyong-milyong halaga ng makinaryang pansakahan. Maki-agribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Tinatayang higit sa 3,300 mga magsasaka, mangingisda, local officials at iba pang agriculture industry stakeholders ang nakiisa sa grand turnover ng 1 bilyong pisong halaga ng iba't ibang proyekto na pinangasiwaan ng Department of Agriculture 12 sa Tupi, South Cotabato. Pinangunahan ni na Senator Cynthia Villar, Agriculture Secretary Proceso Alcala,
DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan at iba pang matataas na opisyal ng DA ang pamamahagi ng mga makinaryang pansakahan, post-harvest facilities at iba pang kagamitan sa daan-daang grupo ng mga magsasaka at lokal na pamahalaan. Sa nasabing aktibidad, formal na ring tinanggap ng ilang LGUs ang tseke mula sa iba pang espesyal na proyekto mula sa mga cooperating national agencies gaya ng bottom-up budgeting or BUB at payapa at masaganang pamayanan o pamana maging ng Philippine Rural Development Project. Dumalo rin sa nasabing big event ang mga local chief executives gaya ni na South Cotabato Governor Daisy Avanci Fuentes, Sultan Kudarat Governor Suharto Manguda Datu, Sarangani Governor Steve Chompian Solon at North Cotabato Vice Governor Gregorio Ipong. Dumating din si South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez habang nagpadala naman ng kani-kanilang kinatawan ang ibang congressional representatives. Nakiisa rin ang 25 local chief executives mula sa 4 na lalawigan ng Rehiyon 12 na siyang nanguna sa pagtanggap ng mga proyekto para sa kanilang bayan. Ayon kay Direktor Datukan, ang aktibong partisipasyon ng mga local chief executives ay senyales lamang ng lumalakas na ugnayan ng DA at ng LGUs para maisulong ang kapakanan ng mga magsasaka. Samantala, ipinahayag ni Agriculture Secretary Alcala na sana makakatulong ng malaki ang 1 bilyong pisong halaga ng mga proyekto na tinanggap ng mga magsasaka lalo na sa pagpapalaki ng kanilang mga kita. Ibinahagi naman ng mga benepisyaryo ang kanilang taus-pusong kasiyahan sa pamamagitan ng mga tarpaulins na kung saan nakalagay ang kanilang pasasalamat sa gobyerno, DA at iba pa dahil hindi sila pinapabayaan. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc-Sergeant. Ako si Carl Ulises Aguilion. Layunin ng DA sa pamimigay ng mga farm machines at post-harvest facilities sa mga farmer groups ay upang tuloy-tuloy na may sulong ang mekanisasyon ng mga operasyong pambukid sa Pilipinas na magiging daan naman upang tumaas ang kita ng mga magsasaka. Maki-Agri Balita kay Edgar Alan Pasaon. Malaking bahagi ng 1 bilyong pisong halaga na ipinagkaloob ng Department of Agriculture noong March 21 sa Tupi, South Cotabato ay 100 milyong pisong halaga ng mga makinaryang pansakahan at kagamitan. Tinatayang higit sa 100 grupo ng mga magsasaka at mga lokal na pamahalaan ang naging benepisyaryo ng mga nasabing makinarya na bahagi ng pondo mula sa 2014 fund allocations ng DA-RFO 12 maging sa savings na naipon ng ahensya mula sa pagsasagawa ng bidding and procurement. Ang Agri-Pinoy Rice Program ay nagkaloob ng 50 milyong pisong halaga ng mga makinarya, ang Agri-Pinoy Corn Program na merong 8.1 million pesos at ang Agri-Pinoy High Value Crops Development Program na merong 6.2 million pesos. Kabilang rin sa i-turnover ang ilang state-of-the-art post-harvest facilities gaya ng Rice Processing Center 1, Rice Processing Center 2 at Village-type Corn on Cobs Dryer na tinanggap ng mga benepisyaryo. Nasa 28 floating tillers, 25 rice combine harvesters, 5 4-wheel drive tractors with backhoe, 1 4-wheel drive tractor with complete accessories, 7 corn shellers, 13 corn mills, 15 cassava granulators, 13 coffee dehullers, 6 na multi-cultivators at iba pa ang ipinamigay ng DA. Ipinahayag ni Secretary Alcala na sana makatutulong ng malaki sa mga magsasaka ang mga nabanggit na makinarya lalo na sa pagpapataas ng kanilang produksyon na magpapalaki naman ng kanilang kita. Maliban dito, formal na ring ipinagkaloob ang 636 milyong pisong halaga ng farm-to-market road projects na ipatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH maging ang Certificate of Availability of Funds o CAF na nagkakahalaga naman ng 151.4 milyong piso para naman sa ipagagawang farm-to-market roads sa ilalim ng Philippine Rural Development Project. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc-Sergeant, ako si Edgar Alan Pasaon. Maliban sa iba't ibang makinaryang pansakahan at post-harvest facilities, itinampok rin ang opisyal na pagbaba ng pondo sa mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng bottom-up budgeting at payapa at masaganang pamayanan. Maki-Agri Balita kay Ibrahim Baundi.
Maliban sa mga makinaryang pansakahan at post-harvest facilities, formal na ring ipinagaloob ni Agriculture Secretary Proceso Alcala noong March 3 sa Tupi South Cotabato ang mga tseke sa mga lokal na pamahalaan sa benepisyaryo ng Bottom-up Budgeting Program o BOB at payapa at masaganang pamayanan o pamana. Sa ilalim ng BOB, tinanggap ng lokal na pamahalaan ng Palimbang ang 7.5 milyon at Colombio na nagkakalaga ng 6.05 milyon ng lalawigan ng Sultan Kudarat. Ipinagkaloob na rin sa Colombio, Sultan Kudarat ang 5.5 milyon at Maasim Sarangani ang 12.3 milyon mula naman sa Pamana. Ang BOB at Pamana ay dalawang espesyal na proyekto ng Administrasyong Aquino na nagdalayong matugunan ng tumataas na poverty incidence at upang masuportahan ang usapang pangkapayapaan sa mga conflict-affected areas sa bansa. Noong 2014, tinatayang nasa 435 milyong piso ang kabuang pondong inilaan sa Soc-Sargen para sa BOB at nasa 471 milyong pesos naman mula sa Pamana. Samantala'y pinagaloob na rin ni Agriculture Secretary ang Certificates of Turnover para sa konstruksyon ng Dukay Intake at Concreting of Main Canal sa Barangay Dukay Esperanza, Sultan Kudarat na nagkakahalaga ng 8.7 milyon at ang Improvement of Irrigation Line Canal sa Barangay Glan Padido, Glan Sarangani na nagkakahalaga ng 2.4 milyon sa mga farmers beneficiaries. Ako po si Ibs Baundi nag-uulat para sa Agri Tayo Soc-Sargen. At yan muna ang unang ratsada ng mga sariwa at pinakahuling kaganapan dito sa nagpapatuloy na grand distribution ng mga proyekto ng DA12 dito sa Tupi South Cotabato. Antabayanan po ninyo ang iba pang mga malalaking balita sa pagbabalik po ng Agri Tayo Soc-Sargen. Ang El Niño ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing ikalawa hanggang ika-7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinaka-apektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Niño taong 2010, kung saan libo-libong ektaryang sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Niño, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhing maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng chemical sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang chemical na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may kulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro,
saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Nino ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Nino. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Kasalukuyan pa rin po kayo nakatutok dito sa Agri Tayo Soc Sargen. Buong pusong pinasalamatan ni Agriculture Secretary Proceso Alcala ang mga magsasaka, mangingisda at lokal na pamalaan dahil sa patuloy nilang pagtitiwala sa pamalaan, lalo na sa DA. Maki-Agri Balita kay Rafi Bautista. Dahil sa kanilang walang humpay na suporta sa proyekto at programa ng kagawaran, pinasalamatan ni Agriculture Secretary Proceso Alcala ang mga magsasaka ng Riyon 12 na malaki ang ginampan ng papel sa patuloy na pag-asenso ng sektor ng agrikultura sa bansa. Ito ang naging panghalatang tema ng kanyang pananalita sa grand turnover ng farm machines, post-harvest facilities at fund transfers noong March 3 sa Tupi, South Cotabato sa farmer groups at local government units na umaabot ng 1 bilyong piso. Ayon sa kalihim, napaka-importante rin ng lumalaking produksyon ng iba't ibang produktong agrikultura na naitatala ng mga magsasaka sa riyon dahil malaki ang kontribusyon ng Mindanao sa pangkalatang kalagayan ng agrikultura sa Pilipinas. Binigyan din ng kalihim na ang mga pinamahaging makinaryang pangsakahan ay bahagi ng layunin ng pamahalaan na paigtingin pa ang paggamit ng mga ito upang tuloy-tuloy ang papataas na produksyon sa bansa. Ibinahagi rin niya na nasa 43 taong gulang ang average na edad ng mga magsasakang Pilipino sa kasulukuyan na isang indikasyon na mas bumabata ang mga Pilipinong nagkaka-interes sa agrikultura at isa rin itong implikasyon na nanumbalik na ang tiwala ng mga magsasaka sa DA. Hinikayat din ng kalihim ang mga magsasaka na huwag mahiya at huwag mag-atubiling dumulog sa mga tanggapan ng DA upang kanilang maiparating sa kinaukulan ang mga proyektong kinakailangan sa kanilang lugar. Narito ang kabuuang mensahe ni Secretary Alcala. Sa kasalukuyan, nung pag-upo ng Pangulong Noynoy Aquino, ang sabi po, bakit po ang mga magsasakang Pilipino ay patanda na ng patanda? Ngunit sa katunayan po, nito pong huling taon ay meron pong panibagong survey. Noon pong nakaraan, ang edad po ng average age po ng Filipino farmer ay 57 years old. Ngunit ito pong nakaraang survey last year po, nagpalabas po ang Philippine Statistics Authority. Ang average age na po ng Pilipinong magsasaka, 43. Sa katunayan po, yung pong Philippine Rural Development Program na ngayon po ay pinagkakaguluhan sa buong bansa ay anak lamang ng resulta ng magandang ipinakita ng Mindanao. So palakpakan po muna muli natin ang mga taga-Mindanao. Kaya po kami ay malakas ang loob. Ako po personally ay kasama ninyo sa pagtatanggol kung bakit espesyal ang binibigay naming atensyon sa Mindanao. Sapagkat we found out na dito po sa inyong lugar, kapag natulungan ng tama ng pamahalaan,
dito po sa inyong lugar kapag may magandang programa na ating pagsasama-samahan. Napakabilis po ng pagbabago ng buhay. So kaya po doon sa PRDP, may special focus po tayo sa bawat crops na ating gustong isulong. May special attention po tayo doon sa pagpapabago ng kabuhayan ng mga magsasaka na gusto po nating maitawid sa kahirapan. So minsan pa po, ako po ay taos-puso na nagpapasalamat sa mga taga Mindanao sa pagkakaroon po ng ating magandang kooperasyon na ang anak po ang Philippine Rural Development Program. At tungkol po naman sa ipamimigay po natin na mga equipment sa kasalukuyan, ito po ay bahagi lamang ng pagpapasalamat ng ating pamahalaan. Nag-uulat para sa Agri-Tayo Soksargen, ako si Rafi Bautista. Samantala, hinimok rin ni Senator Cynthia Villar ang mga tumanggap ng mga proyekto mula sa gobyerno na pangalagaan at gamitin ng maayos ang mga ito nang sa ganun ay kanilang mapakinabangan sa matagal na panahon. Maki-Agri Balita kay Chat Muñez. Hinikayat po ni Senator Cynthia Villar ang libo-libong magsasaka at mangingisda na bigyang halaga ang bawat proyektong ipinagkatiwala sa kanila ng gobyerno at ng Department of Agriculture. Sa kanyang pagbisita sa Soksargen noong March 3, kasabay po ng Grand Mass Distribution ng mga makinaryang pansakahan sa Tupi South, Cotabato, dapat pangalagaan ng mga magsasaka ang mga ito dahil ito ang makakatulong sa kanila na mas mapalaki ang kanilang produksyon. Inilahad din ito na ang farm mechanization ang sagot upang mas maging competitive ang mga magsasaka at mangingisda sa ASEAN Economic Integration. Sinabi pa ni Senator Villar na siyang Chair on Committee on Agriculture and Food na ang pamahagi ng mga post-harvest facilities at farm machineries ay siyang isa sa mga pangunahing layunin ng Department of Agriculture ngayon ay tugon sa mga problema ng mga magsasaka na hindi kaya ang mataas na presyo ng farm labor. Inihayag din ni Senator Villar na ang farm mechanization ay malaking tulong sa paparating na ASEAN Economic Integration at mapalakas ang kalidad ng mga magsasaka sa buong bansa upang makipagsabayan sa mga magsasaka ng mga karatig bansa ng Pilipinas sa rehiyon. Narito ang kabuang talumpati ni Senator Villar. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa Region 12 Agri of DA for inviting me na maging bahagi nitong okasyon na to. Malaki talaga ang maitutulong sa ating magsasaka at ng mga makinaryo at pondo na i-distribute natin ngayong ngayong araw. At masaya ako na bahagi ako ng good news na ito para sa ating magsasaka at mangingisda dito sa Region 12. Alam nyo, according po sa isang study ng PIDS, ay bakit ba tayo hindi competitive ang ating mga farmers and fishermen? Dalawa lang po ang reason na nakalagay doon sa study. Mahal daw ang labor dahil hindi tayo mechanized. At wala access ang mga farmers and fishermen sa socialized credit. Kaya ginagawa natin ngayong umaga, nagdi-distribute tayo ng mga machineries, pre-harvest facilities, post-harvest facilities at lahat ng klase towards mechanization because that's the answer para tayo ay maging competitive. Lalong-lalo na sa ating mga ASEAN neighbors dahil by the end of this year, meron tayong tinatawag na AEC integration. Another reason ay hindi daw maka-avail ng socialized credit. Alam nyo, kinakausap ko na ang Land Bank tungkol dyan nung mabasa ko yung study. At akala ko, wala silang outlets para sa kanilang credit facilities. Nung pumunta po sa akin ang presidente ng Land Bank, kasi GOCC yun, under din po sa committee ko, ay pinakita niya sa akin isang folder na outlet, 800 outlets all over the Philippines. Almost all provinces, meron silang microfinance companies na nagdi-distribute ng loan para sa mga farmer. Binibigay daw nila doon ang utang at 4%. At recommended nila magpatong lang ng 10% pala 14% ang interest. Pero bakit sinasabi na
ang mga farmers and fishermen nagpa 5-6 pa rin. At na-discover namin, nahihirapan daw ang mga farmers and fishermen to fill up the application form. Kaya dapat maturuan ang ating mga farmers and fishermen na mag-aral, mag-apply ng loan sa bangko. Okay? Kasi, siyempre, pag 5-6, wala nang fill up. Pero napakalaki naman ang interest. Kaya medyo magpapakahirap tayo ng konti para makautang tayo ng murang interest. At kaya naman po, nung dumadaan po sa Senado yung budget ng TESDA, ay nakita ko po na ang kanilang malaking budget binibigay nila sa BPO. Yung business processing outsourcing. Dahil yun daw ang sunrise industry. Sabi ko sa kanila, ilan ba employed sa BPO? Ang sabi nila, 1 million daw. Sabi ko, ilan ang employed sa agriculture? 11.8 million. Sabi ko, paano naman lalaki ang budget ng BPO na 1 million lang ang employed, tapos tayong mga farmers training, budget sa TESDA, 11.8 ang farmers and fishermen, ang ilalagay nilang budget ay maliit. Parang sabi ko, priority nyo yan, pero napakalaki namin to be ignored. Kaya ginawa po nila, ngayong taon po, 2015, nag-allot sila ng 500 million pesos for 50,000 scholarship for agricultural training. Kaya ngayon po, double time tayo. Nahanapin natin yung 50,000 scholars na yon dahil pag hindi natin nahanap yon, tatanggalin nila yung budget next year. Kailangan maipakita natin na gagamitin natin yon para huwag nilang tanggalin next year. Kaya ako po, kinakausap ko po lahat ng state universities and colleges na magturo nito sa kanilang 454 campuses all over the Philippines. Sila lang po yung may 454 campuses all over the Philippines na magturo sila ng agriculture. At turuan nila ang mga farmer how to operate machine and how to maintain the machines. Kasi sabi po, doon sa Pampanga, binigyan ng machine, nung masira ang machine, nakatambak lahat yung machine. Walang marunong mag-repair ng machine. Kaya hindi lang natin dapat aralan ang paandar ng machine. Kailangan pag nasira, marunong din tayo mag-repair ng machine. And at the same time, dapat magbigay din ng kurso para sa financial literacy, para matutong sumuma ang ating mga farmer kung magkano ang benta, magkano ang gastos, at magkano ang kita. Kailangan alam natin kung kumikita tayo o nalulugi tayo. And at the same time, mag-aral din kayo mag-apply ng loan para kung hindi kayo ay mag-loan kayo sa land bank at saka sa mga microfinance na accredited ng land bank, huwag kayong mag-loan sa 5-6. Kasi pag tayo nag-utang sa 5-6, siguradong talo na tayo. Wala pong negosyo na kayang magbayad sa 5-6. Yan po ay napopospone lang ang bankruptcy natin, pero lahat tayo ay magbabankrupt pag nangungutang tayo sa 5-6. Kaya yun po ang ating mensahe sa ating mga farmers and fishermen today. And ako po ay alam ko naman na simple ang pangangailangan nyo. Meron kayong lupa, may machineries, at may mga inputs. Kailangan yan. At ngayong umaga ay mamimigay ang Department of Agriculture Region 12 niyan. At ang hangad natin siyempre na magamit nyo ng maayos at sa tamang paraan ang mga ipinagkakaloob sa inyo. Katulad na nakasaad sa inyong tema, gamitin ninyo ang inyong makinaryang pangsakahan upang madagdagan
ang inyong kita at yaman. Okay? Nag-uulat para sa Agri-Tayo Oxygen, ako po si Chat Nunez. Katatapos lamang po ng ating aktibidad dito sa Semyar Tupi. Ngayon naman po ay alamin po natin ang mga kaganapan doon sa Pulumulok South Cotabato kung saan ay nakarating na po doon sina Senator Villar at Secretary Prosy Alcala. Balikan po natin si Miss Marie para sa mga karagdagang detalye. Kasalukuyan na po ang isinasagawa ang programa dito sa Polo SNMPC at maya-maya po ay lilibutin na po ni Secretary Alcala ang buong production site. Para sa karagdagang detalye, makiagbalitaan tayo kay Lito Mariano Salvo. Kasabay ng kanyang pagbisita sa Region 12 noong March 3, pinuri ni Agriculture Secretary Proceso Alcala ang Polo Samahangnayon Multipurpose Cooperative ng Pulumulok South Cotabato kasama mga cluster cooperatives nito dahil sa sistematikong pagkagawa ng business plan para sa Cassava Granules Production Project and Marketing na nagkakahalaga ng 39 na milyong piso. Ito ay matapos iprinisenta ni Karen Daguro, ang manager ng Polo SNMPC, ang naturang business plan. Sa kanyang pananalita, sinabi ni Secretary Alcala na masaya ang kagawaran ng pagsasaka na nagtrabaho ng maigi ang kooperatiba at ang mga kasama nito upang makapagsumite ng business plan na kapuri-puri para sa World Bank. Kung matatandaan, una nang inihayag ng World Bank sa ginanap nitong review mission noong January 26 to 27 itong taon sa Region 12 na world class ang business plan ng South Cotabato Province. Ngunit binigyang pansin din ni Secretary Alcala ang puntong mas marami pang magagawa upang lalong tumaas ang kita mula sa kamoting kahoy. Ipinungkahi ng kalihim na kailangang magkaroon ng companion crop ang itinatanim na kamoting kahoy kung saan naging solusyon nito ang mani. Meron po akong ilang mga suggestion na pwede niyo pong pag-usapan sa inyong board kung inyong mamarapati na maging acceptable sa inyo. But at the end of the day, maaari po itong makatulong. Nakita ko po na malaki po ang discrepancy nung kinikita nung sumasali sa cooperative at sa kanya-kanyang sarili lang. Halos doble po ang kita. Pero ako po ay natutuwa at doble ang kita, pero sabi ko, siguro baka may pag-asa pang madagdagan yung kita. Gusto ko pong pakiusapan ang aking pong regional field office, yung research division po natin na ako po ay lalambing sa inyo na habang namamahinga yung ating mga tao sa research, ay baka pwedeng aralin ninyo na sa pagitan ng mga nakatanim na kasabang, ay baka pwede tayong magkaroon ng companion crop. Ano po yung companion crop natin? Sa nakikita ko lang po, kanina pa po ako sulat ng sulat, nag-iisip lang po pag minsan nagagamit ko rin itong isip ko kasi kaya sayang din po di ba? Kasi pagka po kayo magtatanim sa ilang 6.60 ba o 0.80 yung pagitan? 60 by 80. So dun sa 0.80 na lang, pag tinamnan ninyo yun sa pagitan ng mani, pwede yung mani, hindi naman talong yun. Talong may problema tayo. Pero hindi, totoo po ito. Iniisip ko lang po, sana bing aralin ito ng ating nasa research. Kasi ang mani po lang ang problema, pulsan. So kung halimbawa ganun, in between ng pagtatanim ng kasaba, kasi po ang kasaba po is napakalakas kung humigop ng sustansya ng lupa. So tama po ba o tama? Okay. So ang mani po ay nagbibigay ng sustansya sa lupa. So that means mas gaganda ang inyong harvest na hindi kayo naglalagay ng fertilizer. Kasi nitrogen fixer po ang mani. Legume. So that means kung siya yung pulsa ng gusto at nakapahinga yung inyong tanim ng kasaba, itanim mo yung mani ng 1 month advance. So pag naka-advance siya ng 1 month, tapos saka ka magtanim, that means in 2 months time, bago pa lang naliyabong yung kasaba, nag-harvest ka na ng mani. At naiwanan ng mani yung kanyang sustansya doon sa lupa at yung pinag-harvestan natin puno ng mani, pwede natin ipakain sa vermi as part po ng ating pambombang foliar sa ating mga tanim na kasaba. Tama po ba o tama? Ding, lambing ko ay baka pwede niyong aralin, hindi naman bawal. Lagyan natin ng pag-aaral, baka 2 hanay ba ng mani?
Kasi po talagang sayang, ako nangihinayang. Kung ang pagtatanim po ng ay kumikita ng 50 daw to 45 to 50,000 per hectare as additional of the 70, marami na po lalo nagtatanim ng kasaba. Tama po ba? Siniguro naman ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na aaralin ng Research Division ng DARFO12 ang panukala ng kalihim upang mas lalo pang matulungan ang mga magsasaka ng kamoting kahoy sa rehiyon. Nag-uulat para sa Agri Tayo sa Oxygen, ako si Lito Mariano Salvo. Samantala, pinangunahan ni Agriculture Secretary Proceso J. Alcala ang kauna-unahang Regional Management Committee meeting ng SOCSARGEN at ang panunumpa sa katungkulan ng mga empleyado ng DA12 na nabigyan ng promosyon. Narito po ang back-to-back Agri-Balita ni Ms. Nelly Escote Ilanan. Yes, mga kaibigan, kasalukuyan pong ginagawa sa General Santos City ang pagpupulong ng Regional Management Committee at panauhin po ngayon si Agriculture Secretary Proceso Alcala. Bahagi ng pagbisita ni Agriculture Secretary Alcala sa Mindanao, partikular sa SOCSARGEN, ay ang pakikipagpulong nito sa mga kasapi ng Regional Management Committee. Ang RMC ay binubuo ng mga pinuno ng mga attached agencies ng DA. Tampok dito ang pagbibigay update ng mga RMC heads ng kanilang ahensya kay Secretary Alcala. Samantala, nanumpa na sa kanilang mga katungkulan ang 24 na newly promoted employees ng Department of Agriculture Region 12 kanina lamang sa General Santos City. Mismong si Agriculture Secretary Proceso Alcala ang nangasiwa sa nasabing oath-taking na sinaksihan ni na Undersecretary Emerson Palad, DA12 Regional Executive Director Amalia Datukan at ilang mga miyembro ng RMC. Suot-suot ang kanilang magagarang kasuotang Pilipino, ipinamalas ng mga newly promoted employees ang kanilang kasiyahan bilang unang batch ng mga empleyado ng DA12 na pinagkalooban ng promosyon bilang resulta ng umiiral na rationalization sa ahensya. Sa kanyang mensahe, hinamon ni Secretary Proceso Alcala ang mga ito na mas dumoble kayod pa sa pagbibigay serbisyo sa mga magsasaka at mangingisda ng Rehiyon 12. Buong lahat po ng mga nanumpa kanina I hope na tama naman po yung ating pinapangarap na sana lang po ay ilang buwan na lang kami naman po ay pupunta na doon sa ibang gawain po. Mag-apostolic po na po si Secretary. So siguro po by that time ay ang aming pong tagubilin is yung pong mga kaunting bagay na palagay ninyo tama na nagawa natin sa administrasyon ng panahon ni Pangulong Noynoy Aquino ay atin pong ipaglaban. I think ang pinakamalaking breakthrough po natin ay yung pagiging transparent at saka yung pagbibigay ng pagkakataon sa inyo kayo ay makapagsalita, makausap. There are a lot of first time doon sa ating kagawaran na nangyari ngayon. Huwag niyo pong iso-surrender yan. But I would suggest na whatever yung patak pong gusto po ng susunod na secretary, huwag niyo pong ikumpara kahit kanino. Bawat pare po may kanyang ugali. Kaya huwag niyo pong hahanapin, bakit susit ganito? Huwag. Pangit po yun. Ang mas mabuti po yung pong lahat ng magagandang bagay na maaaring mapulot niyo po sa amin na inyo na pong ibigay at Ipinarating naman ng mga newly promoted employees ang kanilang pasasalamat sa pamunuan ng DA dahil sa patuloy na pagtitiwala sa kanilang kakayahan. Okay, mula po dito sa General Santos City, ito po ang inyong lingkod si Nelly Escote Ilanan para sa ating Agri Tayo, SOCSARGEN. At yan po ang naging kalipunan ng ating Agri-Balitaan. Huwag pong bibitiw dito sa Agri Tayo, SOCSARGEN. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais,
kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Mga ka-agri, dahil po sa special po ang ating episode ngayong araw, ay makakasama po nating muli ang kalihim ng kagawaran ng pagsasaka, none other than Agriculture Secretary Prosy Alcala. Magandang araw po, sir. Mas maganda pa po kayo sa araw at mabuhay po kayo, mga tagapanood po natin. Okay, maraming salamat, sir. So, sir, maitanong lang po namin. Halos, alam po natin na 15 months na lamang po ang matatapos na ang termino ng kasalukuyang administrasyon. Sa tingin niyo po ba, Secretary, tiwala pa rin po ba kayo na matatamo po ng Pilipinas ang tinatawag na total rise of food self-sufficiency? Ako po, mataas ang pananaw na aabutin po natin ito. Lalong-lalo na po ngayon sa kasalukuyang sitwasyon na napakaganda po ng harvest ng palay all throughout the country. Kagagaling ko lang po 2 weeks ago doon sa Central Luzon kung saan nandun po yung pinakamalaking taniman. And I hope na mag-deliver po ito ng gusto. Napakaganda po at panalangin po natin na yung pong last semester natin ay ganito rin yung ibubuhos na ibibigay sa ating biyaya sa ating mga palayan. Once na na-hit po natin ng ganito, palagay ko po, kung hindi man po natin masapul na yung 100% sufficiency, halos talaga pong nandun na tayo sa finishing line. Yes, Secretary. So, Secretary, maiba po tayo. Isa po sa pinakamalaking proyekto sa ilalim ng panunungkulan ay sa inyo pong panunungkulan na itong PRDP po. At milyong-milyong magsasaka ay masaya rito, for sure. Ano po kaya ang nagtulak sa inyo upang magkaroon po tayo ng PRDP? Ang pinakamalaking turning point po nito is yung pong tulong ninyo dito sa Mindanao. Sapagkat ang PRDP po ay anak lang po ng tagumpay ng Mindanao Rural Development Program. Kung saan ang World Bank po ay nakakita ng kakaibang init sa ginampanan po ng kagawaran at ng mga local government units. So kaya po sinabi nila na ang DA ay mag-propose ng mas malaki at mas magandang programa. Ang may kaunting pagbabago po dito sa Philippine Rural Development Program sapagkat we want to make sure na yung pong focus crop ay maramdaman talaga ang pagbabago sa buhay ng mga magsasaka at mangingisda. Yes, Secretary. So, Secretary, sa tingin po ninyo, gaano po kaya kahanda ang ating mga magsasaka dito po sa ASEAN Economic Integration at paano po natin sila inihahanda, Secretary? Yung pong kung gaano kahanda will always depend on the type of crops o kaya yung pong mga produkto na gusto na po nating pag-usapan. Mayroon po tayong mga produkto as of now na handang-handa na po tayo. And we even have some great advantages doon sa ibang mga crops na sa ating pong pagsasama. Ngunit meron din po naman tayong ilalim tayo, lalo-lalo na po sa production ng palay kasi medyo mataas pa rin po yung ating production cost. So between now and 2017, kasi nakakuha po tayo ng quantitative restriction, dapat po na mas magpunyagi ang pamahalaan na bigyan ng mga programa na magpapababa ng production cost para po hindi mabawasan ang kikitain ng ating mga magsasaka. Okay, Secretary. Secretary, hingin lang po natin yung iyong reaksyon tungkol po sa sinasabing malaking kontribusyon po ng agrikultura sa pagiging pangalawa po ng Pilipinas sa fastest growing economies ayon sa survey. Actually po, mahirap kasing magsalita ng kung ano-ano lang. But base po sa tamang datos, noong 2010 po, ang malaki pong epekto nitong pagpapatunay is noong 2010 po ang diferensya po ng ini-import natin against doon sa ini-export nating agricultural products ay nasa 3.6 billion US dollars. Ngayon pong nakaraang taon, ang nabawasan po natin yung ini-import natin at nadagdagan po yung ini-export natin. So yung pong gap between ng export at import natin ay napakababa na po. 1.2 billion US dollars na lang. So that means
kung patuloy po tayong makikipag-negosyo sa ating pong mga katabing bansa sa ASEAN at patuloy po nating makikita yung advantages natin doon sa mga produkto o mga crops na atin pong meron tayong advantage, I think we can close the gap or maybe we can be more positive na po lugar na naging negative po tayo. Okay, Secretary. So, Secretary, ano-ano pa po kaya yung mga plano po ng kagawaran ng pagsasaka upang mas lumago pa po yung sektor ng pansakahan at pangisdaan dito po sa Pilipinas? Ang patuloy po natin na idudulog lang sa ating mga magsasaka at mangingisda, yung pong patuloy po ng konsultasyon. Kasi at the end of the day po, hindi naman po dapat tayo nag-iisip na hanggang sa katapusan lang ng termino ng Pangulong Noynoy Aquino. Actually po, ang marching order po ng Pangulo is we try to accomplish whatever we can. Pero kung po pwede, itulak natin sa susunod na administrasyon yung lahat ng positibong bagay na natukyan natin sa ating administrasyon at nang sa ganon, ay hindi po sila mahirapan yung susunod na administrasyon sa atin. Yes, Secretary. Bilang panghuli na lang po, ano po yung ating mensahe sa ating mga magsasaka at mangingisdang pamilya at sa ating po mga televiewers na nanonood po ngayon? Sa ating pong mga nanonood na sa ating mga telebisyon, ako po ay bayaan yung magpasalamat ng malaki sa ating pong mga kababayan dito sa Mindanao. Gusto ko po, again and again po yung sinasabi ko, kaya po ako'y nandito, gusto po ng Pangulo na maramdaman na ang mga programang idinadala ng Kagawaran ng Agrikultura ay totoong nakakasagad sa ilalim ng ating mga magsasaka at mga mangingisda. Mahal na mahal po kayo ng Pangulong Noynoy Aquino at I hope nakasama po namin kayo sa pagbabalitang ito sa ating pong mga kasamahan pa sa ating komunidad. Salamat po, mabuhay po kayo. Ayan po mga ka-agri, nakasama po natin dito sa ating Agri Talakayan si Agriculture Secretary Proceso J. Alcala. Magbabalik pa po ang ating programa. Ang El Niño ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing 2 hanggang 7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinakaapektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Niño taong 2010, kung saan libo-libong ektaryang sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Niño, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat, malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng kemikal sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang kemikal na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at pigeon pea.
Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may pulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Nino ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Nino. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Dahil special po ang ating episode ngayong araw, ay makakasama po natin ang chairperson ng Committee on Agriculture and Food sa Senado, none other than Senator Cynthia Villar. Magandang araw po, Madam Senator. Magandang tanghali naman sa inyo at sa ating mga televiewers. Okay, Madam Senator, para po sa mga kabatiran po ng ating mga televiewers, ma'am, ano-ano po ang mga isinusulong ninyong batas na makakatulong po sa ating mga magsasaka at mangingisda bilang chairperson po ng Committee on Agriculture and Food sa Senado? Alam nyo, napasa namin recently ang dalawang batas. It's the Amendment to the Fisheries Code of 1998 na iyan ay pinalalakas ang penalty against unreported, unregulated, and illegal fishing for the benefit of our fishermen kasi ang FAO po mas study na if we don't take care of our ocean resources in 50 years, mawawala na lahat yung ocean resources natin at we will all depend on aquaculture. As of today nga, 50-50 na. 50 coming from the ocean resources and 50 from aquaculture. So, pagdating ng araw, pag hindi natin inimplemento ay totally magiging dependent tayo na aquaculture. And we also passed the sugar industry bill na magtutulong para maging competitive ang ating sugar industries because it is a very old industry in the Philippines. We've always been self-sufficient in sugar, but may mga neighbor tayo sa AEC na very good ang prices nila in sugar. Ayaw nating tayo italunin nun. Kaya we are giving now budget to help the sugar industry bill and in sugar industry. And sa plenary po, nandun ang disposition of the Coco Levy Fund, the Coconut Farmers and Industry Fund. So, i-sponsor ko lang po sa plenary at hopefully mapasa natin by June. And yung halal bill, I will sponsor next week, yung halal accreditation bill, and hopefully mapasa din yun sa June. And in the pipeline, in the committee, we're drafting the insect infestation bill to protect insect infestation
and how to deal with insect infestation. And at the same time, we're preparing a bill on microinsurance kasi alam mo naman tayo, pinaka-disaster prone country in the world. We want our people to be insured para pag nagkakaroon ng disaster, they can easily recover because they are insured. And maybe there's a bill pending on my committee on making smuggling economic sabotage and the crime non-bailable. So, yun ang tinitingnan namin ngayon. And of course, whatever will come that we need to pass in the future. Okay, Madam Senator, nabanggit niyo na rin po yung tungkol sa ASEAN economic integration. Ano Yes. po? Sa tingin niyo po ba, gaano na po kaya kahanda ang ating mga magsasaka sa paparating na ASEAN economic integration? There is a study by the PIDS about our preparation for AEC, at sabi nila, ang comment nila doon, our farm should be mechanized, our people should be able to access socialized credit, and we have to improve our infrastructure. Yun po ang comment ng study for us to be competitive sa ASEAN. So, Madam Senator, sa inyo pong nakikita at obserbasyon, gaano na po kaya ka-improve ang agri-fishery sectors natin dito sa Pilipinas? Maghahabol tayo kasi napabayaan ng matagal. But we are trying very hard to make it up. Okay po, Madam Senator. Panghuli po, mensahe po ninyo sa ating mga magsasaka at mangingisda at sa ating po mga televiewers ng Agri-Tayo Soxergen. Ang nais ko lang sabihin sa ating mga magsasaka at mangingisda, there is a model by which you can increase your income. Marami po tayong outstanding farmers that are able to earn good income from farms. Dapat gayahin natin ang modelo nito at let us consider our farms as not and us as not just farmers, but we are businessmen na ino-operate natin ang farm natin as a business, and we try to maximize income from our farms. At yan po mga ka-agri, nakasama po natin ang chairperson ng Committee on Agriculture and Food sa Senado, none other than Senator Cynthia Villar. Magbabalik pa po ang ating programa. Sayang. 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 Madami sanang nakikinabang kapag walang nasasayang. Kung susumahin, mahigit sa 7 bilyong piso ang halaga ng nasasayang na kanin. Ang halagang ito ay maaari nang makabusog sa milyon-milyong pamilyang Pinoy. At makatulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang pamamaraan. Sama-sama tayong lahat. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ano ba ang mga mabuting gawin upang hindi nasasayang ang palay, bigas at kanin? Hugasan ta siya, hugasan ta imbukas, pag-ubos, para wayroon malugpas, pag-asag ta sin tuwig, ibalik ta siya para lomsin tungkang, batway maugpas. Ang ginaobra ko, ginapasampaw, sila kan umbra. Hinahinay kita ba siya para nag-aros mga daman sayo? Pang kita maglolbihang palay, subay tiyuk-tiyuk bihayan, ba't daw wayroong malugpas, pang sa pamang kita mabaya pa kumaun, kita magbalik, palay ta, magsuno, sumuno. Bali, ubuso ay magtigang gani, kancharon lang ang pag-insakto lang kanya maubos ang tanan niyang pamilya. El arroz ya kusi kita na de anoche ngayon, pwede ko kita si fried rice. Kuha ka lang isang kaon mo nga sakto lang sa pinggan. Alamin at tandaan ang mga tamang pamamaraan upang iwasang masayang ang kanin. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture.
Talaga namang naging hitik sa mga panibagong kaalaman hinggil sa larangan ng agrikultura at pangingisda ang isang oras nating pagsasama. Sa ating mga televiewers, maaari niyo pong sundan ang ating programa sa Facebook at Twitter sa Agri Tayo Soxargen. Para po sa inyong mga katanungan o episode suggestions, ay i-post lamang po sa aming social media accounts o di kayo ipadala sa aming hotline number na 0999-9236054. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa aming full coverage sa unang pagbisita ni Secretary Alcala ngayong 2015. Mula rito sa bayan ng Tupi at mula dito sa Pulomolok, South Cotabato, sa susunod na Sabado, sabay-sabay nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo Soxargen. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo Soxargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo Soxargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Soxargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Soxargen, Agri Tayo Soxargen, Agri Tayo Soxargen, Agri Tayo Soxargen.